morning everybody! So, welcome to another weekly update. Pag-usapan natin yung tapal-tapal system na ginawa ko yung time na nagsabay yung lahat ng OLA. But that was a long time ago, guys. And that's why I'm telling you na dapat subscribe kayo dito sa channel because here, sinishare ko kung paano ko minanage yung basically yung behavior ko towards online loan platforms. There was also a time kung saan muntik na talaga akong malubog dito sa OLA na to, ha. So nagsabay-sabay sila. Pag-usapan natin kung anong ginawa ko, paano ako nakawala, kumbaga naging OLA free, if you wanna call it that way. I'm on my way to Sipalay kasi convoy ako ni JD. Magbabay kasi siya kasama yung friend niya sa Sipalay. That's 160 km and parang nauna na yata. So going back to our topic, mga best. So I think that was 2018, 2017 when I got my job dun sa client ko. VA ako, virtual assistant, remote worker, yung ganun, work from home. So it was 2017, 2018 when I got that job with a client na based sa US, sa Minnesota, doing real estate. But back then, 4 hours po siya, basic salary. It was also around that time na nag-promise na din ako sa asawa ko na ako na yung magbabayad sa therapy ng third naming anak. Siyempre, kawawa naman, siya na yung sa rent, siya na yung sa groceries, siya na rin yung halos lahat pagkatapos. So, sabi ko, I wanted to take some load off his shoulder. So, yun. Next drama. English stuff. Ano ganito ang balong naman? Okay, so it was basically, so 2017 nagkaroon ako ng contract with a client sa US, part-time, 4 hours a day, and then nag-promise na rin ako na ako na yung magbabayad sa therapy ng anak namin. And because I got a new job, that when I needed a new computer at that time, umutang ako ng laptop via home credit. Nag-down ako ng 12,000, but then in the next 12 months, kaya kailangan siyang bayaran ng 4,000. So with that, plus yung therapy ng anak ko, which was really costly. Kasi meron siyang ADHD and autism, and 4 years old na siya. So it's like a race against time. So everything we could sa therapy niya, ginawa talaga namin. So it was costly na, and that time wala rin akong savings. Kasi pagpasok ng sweldo, napupunta lahat kay Judith eh. Kay Judith. Just yung home credit alone plus yung therapy, sobra na yun sa kalahati ng sweldo mo. And with that, kasi you're living from paycheck to paycheck, di talaga maiwasan na kailangang umutang, diba? So, yung first na OLA na nakilala ko was si Atome PH. Atome. Yes. Iba yan sa Atome ngayon. Bukod sa malaki na yung, medyo malaki rin yung ikakatas, malaki yung interest. So parang nadodoble yung binabayaran mo upon due date. And every time na nagbabayad ka, automatic increase yun, diba? Automatic sa isipan natin na sayang naman yung binayad ko, diba? It's like, uutangan ng 2,000, babayaran mo 3,000. So, syempre, sayang yung binayad mong 3,000. Eh, yung increase niya naging 3,000 din. It's a normal response, I think, na pagkatapos magbayad, utangin mo agad yung 3,000. Ayun. So, 3,000, after 14 days, babayaran mo 4,000. I-increase ka rin, magiging 4,000, diba? Yun yung nangyayari. 4,000. Siyempre, babawiin mo yung 4,000. Pero, on the next due date naman, magiging 5,000. And naging 9,000 na. Sabi ko, bigat na nito, ah. So, yun, pagkatapos na 9,000, wala na, cut off na ako sa 9,000 na binayaran. Pero hindi na tumaas yung credit limit ko. So, nagbabayad ako ng 9,000, kailangan ko umutang. Yung nauutang ko is 8 something na lang kasi diba may bawas. So, sayang, sabi ko sayang. So, yun, next kong inutangan is Pondo Peso. So, ayun na, may home credit na ako. Parang natrap pa ako dun sa kay Atome. So, syempre, it's really a bad decision na yun talaga eh, guys. So, as much as possible, dapat bayaran mo na kaagad eh, while kaya pa. At huwag ka nang
umutang pa. I learned the hard way. But anyway, so I had a different thinking back then. So nung wala na akong increase kay Atome at parang mabayad na lang ako, wala na akong increase kay Atome, tapos yung nauutang ko is less na than the money that I am paying every due date. Napunta ako sa isang loan app, Pondo Peso. Yung si Pondo Peso naman is advance yung kinakatas yung interest, pero yung principal na lang yung babayaran mo upon due date. But even so, malaki yung binabawas niya. So nagsimula sa 2,000 hanggang sa naging 10,000, guys. Ayun. So may Atome na, may Pondo Peso pa. Kasi yun, lumalaki yung utang mo. But it didn't stop there. Ayun, 3 na. Home credit, Atome, Pondo Peso. Dahil nakilala ko si Tala, guys. Si Tala, nabigla ko, may ganun palang loan app na makatao. Okay. So, nagkaroon ako ng Tala, pero si Tala was just enough pang pocket money lang. And back then, si Tala, meron siyang mas longer term siya. So, hindi siya pa 14 days, which is a good thing. Pero yung kay Tala, ang tagal tumaas ng credit limit ko kay Tala. So, yung pinakamataas kong credit limit was 5,000 lang. No issues about Tala. Pang emergency, good. Yung alam ng asawa ko lang na utang ko was just home credit. So, syempre, dahil siya palagi yung ginagamit kong contact emergency reference, ayaw kong matawagan siya ever. So, basta pag due date, nagbabayad talaga ako. Kasi, ayaw kong malaman niya na mayroon akong mga utang na loan apps eh. Pero, ang kulit, basta magjuju ka every 14 days yung tawag ng tawag, even before the tawag ng tawag. Like, Tala, nakilala ko rin si Kasyalo. Sabi ko, okay din to si Kasyalo ha. Makatao din. Si Kasyalo, okay rin yung interest niya. Legit din siya. Pero, yun din, hindi mabilis tumaas yung credit limit. So, okay din rin pang emergency, pang pocket money, ganun. After ni Kasyalo, nag-try ako ng isang loan app na doon ako nahimasmasan, guys. Na, sabi ko, ano ba to? Parang sobra-sobra na yata to 3,000 yung utang ay yung offer. Yung matatanggap ko yung matatanggap ko 1,500. And there was a time where parang ayoko nang magbayad, di na talaga kaya, sayang yung perang napupunta lang sa interest. Pero dahil ayoko talaga, guys, na malaman ng asawa ko na yun, na nalulubog na pala ako sa mga ola, yung ginagawa ko, pag nag-due ako sa Atome, babayaran ko yan. Then, instead of, say, for example, kunin ko yung maximum naman. Kasi, kung yung hanggang 8,000 ka lang, pero pag due date, babayaran mo 9,000, tapos uutang ka ulit, yung matatanggap mo 8,000, hindi ka na makakawalan yun. Plus, may ibang ola ka pa. Niniis ko na lang talaga. And then, imbis na maghanap ako ng ibang ola, yung ginawa ko, di ba may 4 hours extra time ako sa job ko. Kasi 4 hours lang yung contact ko eh. Naghanap ako ng ibang mga gig online. Kasi online lang talaga yung alam kong trabaho. Dun sa Upwork, nagsusulat ako ng mga articles. Pag nagsusulat ka ng articles, $2, $3 an hour. Or whatever gig na pa project-based. And dun sa mga gig ko na iba't ibang projects sa Upwork, nagka-extra $100 every week. Pero ang hirap, guys, kasi imagine, may trabaho ka 4 hours para wala kang tulog. Kasi para lang may pangbayad, maghahatid ka pa ng bata, magluluto ka pa, lahat. So, nagsulat ako ng article, nagpicture ako, mga online gigs, lahat, para lang magkaroon ako ng extra every week, para lang pambayad sa utang. Kasi lugi ako eh, daming napupunta sa interest. So, 4 hours job, different gigs sa Upwork, tapos yung ola na pinapaliit ko yung utang ko. So, example dun sa Atome, uutangin ko yung 8, pagka due date, bayad ako ng 9, utang ako ng 7,500. Hindi ko na maalala yung exact amounts, but just to give you an idea, 7,500. So, yung nautang kong 7,500, ibabayad ko yan dun sa kabilang ola, plus syempre dadagdagan ko pa ng galing sa sweldo ko. Say for example, si Pondo Peso, like I said, hindi ko na maalala yung amounts, but I just want to give you an idea. Babayaran ko for example si Pondo Peso 10, sa principal na 9, pero hindi ko uutangin yung 9,
magbabayad ako and then re-renew ako at a far lesser amount than inutang ko last time. Tapos si Tala, yung minamax out ko si Tala lang tsaka si Cashalo, dahil si Tala at si Cashalo okay sila, yung interest nila. Ano na lang, pangtawid kumbaga si Tala tsaka si Cashalo. Si Pondo Peso tsaka si Atome, yun talaga yung pinaka-buisit. So, yun, ginawa ko yun for ilang due dates, ilang cycle, ilang months, ilang weeks, guys. Bayad, renew, lower amount, bayad, renew, lower amount, hanggat sa, and then online job, lahat ng pwede kong gawin na pang extra, ginagawa ko every month. Hindi yun alam ng asawa ko. You can just imagine the stress. Sabi niya, ba't andun ka pa sa computer mo? Di ba tapos na yung shift mo? Pa natutulog, yung mga ganon. Di ba 4 hours lang ako dun sa kabila, yung steady kong client. Lang may pangtapal, at may extra, pambayad sa home credit. So ilang months yan, guys, umabot yan ng sobra 1 year na bayad, renew low, hanggang sa lumiit. At naabutan ako, guys, ng time na nagka-COVID, dun sila nag-offer ng partial. Same with Atome, na pwede kang mag-partial. At I think, I don't know, COVID was a very terrible time, but nung pag-lockdown, I can say na naging somehow blessing siya. Kasi yung mga loan apps na yun, nag-offer sila ng mga pwede kang mag-partial. So, dun ko nabayaran si Atome. At dun ko rin nabayaran si Pondo Peso that time. So, I'm down to Tala, and then home credit, and then Cashalo. Alam niyo, nagka-problema ako kay Tala because of COVID, and kasalanan ko naman yun partly, and nakwento ko na yun dati, so puntahan nyo na yung dati kong vlog. Pero yun, tapos na ako kay Tala, di na ako makabalik kay Tala dahil na-late ako. Pero yung si Tala talaga yung pinakamakatao. Si Cashalo, I don't remember nagkaroon ako ng problema kay Cashalo, pero nagpalit lang kasi ako ng number. Di na ako makahiram kay Cashalo, ewan ko. Even so, guys, nung kasi nagka-COVID, syempre ang hirap din ng times na yun. Doon again, ginawa ko na naman yun. Bumalik si Pondo Peso, tapos nakilala ko si One Hand. Munti ka na, guys. Yung sweldo ko was okay na rin, tapos ko nang bayaran si home credit. Kaya yun, share ko yung experience ko sa mga Ola. Kasi somehow, kasi sometimes kailangan lang natin yung mindset at yung awareness. Kasi pag meron tayong awareness tapos may tayong mindset, makakawala talaga tayo. Kasi kung hindi ako nag-stop nung, say for example, meron akong home credit, meron na akong Atome, meron na akong Pondo Peso, then may Tala, may Cashalo, and then magdadagdag pa sana ako. Kung hindi ko talaga sinabi na ayoko na, dadami lang yan ng dadami. So tapos yung ginawa ko talaga is bayad, renew, lower amount, bayad. Matagal. Hindi siya nakukuha sa 30 days lang, 1 month lang, tapos na yung problema mo. Hindi. Years ko yung ginawa because ayaw ko malaman ng asawa ko na nalulubog na ako sa Ola. So, ayun, huli na. Nung nalaman niya na nagkandaloko-loko pala yung for a while yung buhay ko nang dahil sa Ola, nung nagva-vlog na ako about Ola, tanggalin sa topic na yun. Sabi ko, ginawa ko to dati eh. Pinagdaanan ko to eh. Ngayon na nag-vlog na ako ng Ola, dun yun nalalaman na ang dami ko palang Ola sinubukan. Sasabit ako ng information para makita ko yung offer nila. But every time nakikita ko yung offer nila, nako, kalokohan to. Kalahati lang yung matatanggap ko. Yung babayaran ko is more than my principal. Stop na kaagad. No na kaagad. After a year, while yung talagang bumababa yung binabayaran ko sa mga Ola, naging full time na rin ako dun sa client ko, which is also another blessing. Kasi kahit nahirap, super stress ako, guys. Yung mindset ko talaga is gusto kong maging successful somewhere. Kaya imbis na magpa-stress ako sa palaging tumatawag sa akin, palaging ganito, yung naniningil, yung iniisip ko na ano ba yung gagawin ko para maging better ako sa job ko. Kasi ang bait ng client ko, I wanted to hold on to it for as long as I can. Kasi sayang eh, ang
problema yun, natapos mo na rin si Pondo Peso. Ayun, nagka-problema din ako kay Pondo Peso kasi kung tinanggal sila, maliit na lang sana yung utang ko kay Pondo Peso, pero tinanggal sila, hindi ko alam kung saan ako magbabayad. So for 1 year, in-ignore ko yung mga calls and texts nila. Pero hindi naman sila nang harass until nag-offer sila ng ano, babayaran na lang ko na lang daw yung principal at close account na. So yung moral lesson natin dito, sometimes hindi naman yan, yung pagiging lubog sa OLA, it's not a question about income, it's not a question about walang tapos, yung gano'n. Sometimes mindset po eh. Kasi may kakilala din ako, guess what? Yung meron akong friend, yung income niya 150,000 pesos a month. Di pa kasama yung mga bonus niya. Pero guys, lubog siya sa OLA. Hindi siya makawala ever. So, imbis na tumataasan na yung income, di ba dapat nababawasan din yung mga OLA na binabayaran. Yung sa kanya baliktad eh. Tumataas yung income niya, dumadami din yung inuutangan niya. So, sometimes guys, yun nga, sabi ko, sometimes it's not luck. It's not income. It's not malas. But it's mindset, discipline talaga. So kaya ako merong ganitong vlog kasi gusto ko kayong ma-influence, kumbaga, quote and quote, sa tamang, at least somehow ma-share ko yung aking views, yung aking behavior about OLA. Kung meron kayong opportunity makahanap ng online job, I know it's not easy. I'm gonna be honest, it's not easy maghanap ng online job. Pero just create an account sa Upwork and browse. Start with 1. Magtsaga kayo guys. And eventually, makakahanap din kayo ng something na magagawa nyo na pwede yung gamitin pang supplement sa income nyo. At least, somehow makahinga kayo. And who knows, diba? Makahanap din kayo ng client na yung aalagaan nyo. Yung mga ganitong problema, hindi to nakukuha sa isang buwan, 30 days, 60 days. So, yun yung sinasabi ko, it's a process. Kailangan paghirapan mo talaga eh. Mindset talaga. May years talaga. And then kay Tala, dun ko na-realize na meron palang CIC, yung Credit Information Corporation. Ito yung nagko-collect ng information natin as borrower. Dun na ko na-learn kay Tala yun. Na, ay, ganun pala, pag good borrower ka, tataas yung credit history mo, at with that, magiging eligible ka, magiging credit worthy ka, or magiging eligible ka sa mga loans na mas maganda yung offer. Inalagaan ko yung credit history ko, and then nagkaroon ako ng bill ease. Dahil wala akong credit card, nagkaroon ako ng bill ease, nagkaroon ako ng mga Revi credit, yung mga ganon, and then eventually nagkaroon ako ng mga credit cards, and yun yung mga inaalagaan ko guys, dahil yung mga interest nila is mabababa. Credit card is a whole different thing. Dapat wise ka rin sa credit card, otherwise sakit din siya sa ulo. So I really hope na marami kayo natutunan sa vlog na to guys, and I'm really trying my best na ma-share ko yung experience ko sa mga OLA, because it's hindi ako kasi naniniwala na, I mean, although we have laws, we have government bodies that can help kung sakali hinaharas tayo, but I don't want to focus on that. Gusto ko mag-focus sa kung ano yung kaya kong gawin. Kasi kung hihintay tayo ng tulong ng ibang tao, kung maghihintay tayo sa tulong ng ating government, it's going to take a while, and we might be stuck in that place, waiting and waiting and waiting for something na hindi natin alam kung may mangyayari ba o wala. But if you're doing something na alam mo, yung kaya, meron ka talagang control, like sa pag-budget, sa paghanap ng online gig, sa talagang mindset na magbabayad ka talaga ng utang, it is something na alam mo may results eventually. Yung anong kaya nating gawin. You need to stop to tingnan nyo, ganda ng scenery dito sa amin guys, diba? So malapit na kaming Sipalay, papuntang siguro mga 1 hour na, kasi marami kasing ahon, saka going down, kaya yun, pero malapit na kami. Share. So ayun guys, yun yung ating vlog for today, yung shinare ko sa inyo sa ating weekly update. So gusto ko lang mag-stop for a while para pakita sa inyo yung magagandang scenery na palagi ko nakikita pag ako'y naka-convoy. So malapit na kaming Sipalay, kami magla-lunch, and then
sasakay na nila yung mga bikes nila dito sa ano. Sasakay na nila yung mga bikes nila dito sa pick up. Then uwi na kami. So one way lang yung kanilang bike.